I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Siguro naman familiar sa inyo itong building na ito. Ito po yung Manila Post Office, ano? So, alam nyo itong Manila Post Office. Naku po, ay isa sa pinakamatandang post office yan sa balat ng Pilipinas. No? Itong Manila Post Office, mga kababayan, nasira ito nung World War II, no? Nung last 1946. Sa sa Battle of the Manila. Biro nyo 'yon, ang tagal ng panahon, 1946, biro nyo. So, dahil diyan, simula nung panahon na 'yon, mga kababayan, matagal na. Dekada na po, or kumbaga matagal ng panahon, ika nga, not only decades, ano? So, dahil dito, mga bes, nung May 21, 2023, madaling araw po yun, ay ito po ay nasunog, no? Nagkaroon po ng sunog nung panahon na yan, May 21, 2023. Ang sunog ay galing sa baba yung sunog, mga kababayan. So, siyempre, na-damage po siya, kailangan po ng ayusin. So, dahil dyan, ito po ang mission ng ating First Lady. Di ba? Napakagandang building ito, lumang-luma na, So, ika nga, historical ito. So, ngayon, at babaguhin, under the Marcos administration, ang nangunguna dito, walang iba kundi ang First Lady. Okay. So, dahil dyan, guys, basahin po natin, okay? Kung nakikita nyo dito, mga kababayan, ayan, ayan si First Lady. Tapos, ito po yung mga plano siguro, no? Kung paano ang gagawin. Correct me if I'm wrong. So, basahin po natin dito. Ito, sabi po ng politiko, from ruins to revival, Manila Central Post Office to be a space of history, culture, national pride. Sabi po dito, mga beswa. Sabi po ng politiko yan, July 25, 2025. Agoy, 2 days ago. Ayan, So, pinag-aralan mabuti, yung plano, ano ba ang bagong design ng Manila Post Office. Kasi yung original design niya, nasira nung World War II, no, 1946. Mula nung araw na yan, nabago. Kung nakita nyo yung video natin, yun na po yun. Pero dahil nga nasunog nung May 21, 2023, madaling araw, galing po sa basement. So, nagkaroon ng several damage yan, mga beswa. So, sabi dito, the Manila Central Office will be getting a major glow up under the rehabilitation project's spearhead, led by the First Lady, Lisa Marcos. Parang tingin ko, guys, sa Marcos administration, sila si PBBM ang yung talagang nakatakdang magbabaguhin ang lahat ng mga luma na pag-aari ng Pilipinas, mga kababayan. Gets nyo ba ang ibig kong sabihin? Tulad na yung post office na yan, babaguhin. Tulad ng Ilog Pasig, binago, pinaganda. Kaya nakinabang ang mamamayang Pilipino, diba? So, hindi pa natin alam kung ano po ang design nito, Baka ay babalik yung dating design ng Manila Post Office. Historical po yan, Pinakamatandang post office sa balat ng lupa. Naks naman. Eka nga, buong Pilipinas. Ewan ko lang, mas mayroong matanda pang post office, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy. Tourism Secretary Cristina Prasco has held the heritage-powered restoration project of the iconic post office after it went up in flame 2 years ago. The First Lady led on Thursday a meeting with the concerned government's official on effort to bring the post office back to life. Yes. Ano kaya itsura, Kaya abangan po natin pag darating ng mga taon, pag natapos yan. Sabi dito, mga kababayan, led by
by First Lady Lisa Araneta Marcos, the Technical Working Group for the Rehabilitation of Manila Central Post Office, convened to advance the restoration effort for this iconic heritage site. Frasco said in Facebook post, ayan, the restoration project involves several agencies including the Department of Tourism, TISA, DPWFs, DBM, and DSUD, NCCA, and HCP, National Museum, GSIS, PCO, MMDA, and PhilPos. Ayan. According to Frasco, the meeting reaffirmed a stronghold of government commitment to bring the post office back to life as a space of history, culture, and national pride. Yes, no? We thank our First Lady for the championing this vision of heritage, lead transformation, and for inspiring a united effort to restore the Manila Central Post Office not only as structure but as a symbol of our collective identity, she said. Oh, di ba guys? Social. Today is July 27, 2025. So, ayan no, yung meeting nila, no? Dahil dyan sa Manila Post Office. Kaya abangan po natin mga kababayan ang magiging hitsura ng bagong post office o kaya ay babalik yung dating imahe niya, ano? No, before the Third World War. Pero I'm not sure guys. Ayan ay thinking ko lamang, no? So nakikita nyo dito kasama po ang DBM, kasama po si Secretary Pangandaman ng DBM, and of course DOT, si Madam Frasco, Secretary. Ayan, kasama ang First Lady dahil dyan sa plano nila na ayan ay kasado na guys. Abangan po natin ang umpisa ng construction na yan or groundbreaking, ika nga, no? May groundbreaking ba? Hindi ako sure mga kababayan. Pero ang pinaka-importante, mabago, mapaganda, kasi historical nga yan. O, diba? Ayan, tingnan nyo dito. Guys, so meeting on the rehabilitation of Manila Central Post Office Building, Centro de Turismo Intramuros, Manila, 23 to July 2025. So kung makita nyo dito guys, kasama po ang dalawang sekretary ng Marcos Administration, DBM Secretary and DOT Secretary Frasco. Si Secretary Pangandaman ng DBM guys So kasama po ang First Lady, pinangunahan po ang meeting, no? Tungkol dito sa rehabilitation ng Manila Central Post Office. So I think after 1 year okay na yan, ano? So I hope maibalik sa dating imahe or baka baguhin. Hindi natin alam mga kababayan. Tahimik lang yung si First Lady pero nagtatrabaho po yan. Nakikita nyo naman guys, no, yung kanyang galaw. Kahit sa ibang bansa, talagang dinadala niya yung tulong, no, sa ating mga kapwa Pilipino. Sa Pasig Esplanade, siya po ang nangunguna dyan. 'Di ba? Nagdi-design. Kaya believe din ako dito sa First Lady na ito. Hindi lang siya nakaupo sa Malacanang. Yung love for all niya, umiikot siya sa bawat probinsya, 'di ba, guys? 'Di ba? Talagang super sipag ito, no? Kitang-kita naman kahit si Pangulong Marcos Jr., kanya-kanya sila ng way sa pagtatrabaho. Yung mga edad na yan, supposed to be, na lang yan nasa bahay lang ilang taon na po, no? 60 plus. Pero, dahil siyempre, sila po ay lingkod ng bayan, kumbaga, si Pangulong Marcos Jr. Elected ng taong bayan, obvious naman guys, and real talk naman tayo, natural lang kasi presidente po siya. Kailangan yan dahil nakabalikat sa kanya, no? Sa kanyang naka-shoulder sa kanya lahat ng problema ng bansa. Pero believe ka naman kung paano niya solusyonin ang ibang problema, no? Hindi man 100% dahil maiksi man ang kanyang panahon sa paglilingkod bilang presidente, 6 years, kulang po yun. Pero nakita nyo naman, ang mga magagandang programa niya, no? Sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo naman mga sekretary niya, nagtatrabaho. So far, so good guys. Walang kurakot sa kanyang administration. Kung mayroon man,
mayroon isa, kaya lang nag-resign sa DepEd. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, mitikuloso ang Pangulo. Tsaka ano yan, very organized ang kanyang administrasyon. Sa kanyang pamumuno, kitang-kita nyo naman. Lahat ng sekretary niya gumalaw. O, di ba? O, kaya ito, abangan po natin ang kumbaga, ang outcome or result. Ang Manila Post Office, for sure maganda yan. O, kung yung Pasig Esplanades nga, ang ganda eh. Araw-araw binibisita ng mga kapwa natin mga Pilipino, namamasyal sila doon. 'Di ba? Social. O, ito pa. Tapos yung ano pa guys, yung peace, yung Manila Exhibition Center. Oh, the Philippines International Exhibition Center ba 'yon? Oh, siya din po ang nangunguna doon. Isa sa mga nag-design. Oh, 'di ba? Ganoon si First Lady, sobrang sipag eh. Yan si First Lady. Tahimik pero may gawa, hindi puro ngawa. Oh, di tulad ng iba, ngawa na ngawa, walang ambag. Oy, 'di ba? Puro paninira sa kapwa. Oh. Oh, ito yung mga highlights, guys. Ayan oh. M goes. 'Di ba? Yan. Wow, M goes. Ito guys ang magiging imahe ng post office ng Manila. Ang ganda naman yan. O, di ba social? O, tapos karap niya yung yung Pasig Esplanades. Di ba? Correct me if I'm wrong. Aba, maganda ito. O, di ba? O, yan. For sure guys, yan po ang magiging result, no? Ng rehabilitation ng Manila Post Office. Wow, gandara. Sosyalin. Oh, 'di ba guys? Ang ganda. Ito pa. Ayan. Ito yung nag-meeting sila para dito po sa rehabilitation ng Manila Central Post Office building. Ay, kaganda nito mga kababayan. Yan ang magiging resort, no, ng imahe ng Manila Post Office. Ganda yan guys. Oh, biro nyo yun. Nakakaisip niyan talaga naman. Ganda ng design. Ay, hindi parang hindi babaguhin parang same pa rin pero may mabago. Maari yung kulay or ano pang iba. So yan, ganda no, ganda. Tapos 'di ba kaharapan niya yan ay yung Pasig Esplanades. Di ang naman ang social. Ang ganda ng paligid, ang linis-linis ng Pasig River. Diyan po 'di ba sa bandang Quiapo yan. 'Di ba? Sosyalin. Correct me if I'm wrong guys, kung karap ba ito sa sa Pasig Esplanades. 'Di ba mahaba yung river natin na pinagawa ng Marcos administration na araw-araw maraming bumibisita. So, ang ganda nito mga kababayan. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Anong komento nyo rito? Comment lang kayo sa comment section. So, see you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.